Ayan, at praise God dahil meron pang nalalalabi na at least 20 minutes pa na pwede namin pag-usapan. Ito pong speech therapy. Oo. Na, ayan, dahil nakahabol na si Teacher Kat. Ang ganda pa naman ang damit ng mga guest ko na to. Oo nga, di ba? Para sa ko, parang kakanta kayo, kaya kayo tuloy ng delay. Hindi, anyway, hindi ko na ubusin ng iba pang oras. Teacher Kat, okay. Hello, good Oo. afternoon po, Ma'am Aida. And dun Pasko sa pa mga naman. opo, listeners natin and viewers po ng Smart Kids Vibes. Introduce ko po si Teacher Miss Joy. Miss Joy. So siya po ay isang content creator po. Meron din po siyang multiple mga guestings and mga podcast, Ma'am Aida, sa page niya. Oo, So, kaya isa ano, siyang speech pathologist and graduate po siya sa University of the Philippines, ayun, Manila. okay, sige. Welcome na natin. Hello, Miss Joy. Oo, buti na umabot kayo. Okay, how are you? Sige, pakidikit nga dito, Ay, Miss Joy. ayan. Hello po, ayan. Ayan. Hello po sa lahat ng nanonood at sa mga listeners po natin. Good afternoon to everyone po. Ayan. Okay, sige, Teacher Kat. Ano ang gusto nating malaman mula kay Miss Joy? Kanina, may mga, sabi ko, ang topic natin yung speech delay, speech, kasi isa kang speech pathologist. So, initially, ano yung pwede mong ibahagi sa ating mga taga-subaybay, taga-panood? Unang-una po, no, gusto po nating i-spread yung awareness dahil mataas po talaga yung demands. Mataas po yung demands for speech therapy needs. Pero medyo mas mababa yung supply sa kasalukuyan po. Siguro po roughly around 1,500 pa lang po yung mga registered speech language pathologists. And itong nakaraan po na licensure exam, we had about 300 plus po na nakapasa po sa board exam at magiging license na rin po sila to practice speech therapy. So gusto po natin mag-spread ng awareness sa mga nanonood na marami naman pong options. Kung halimbawa pong waitlisted po sila sa mga clinic, sa mga centers, marami na po sa mga OTs, occupational therapist, and speech therapist po or speech language pathologist yung nagpo-provide ng online services. Tapos bukod po dyan, meron na rin po mga parent coaching and mga social media content creators. Gaya na lang po ni Our Learning Corner, si Teacher K Talks if you're familiar with her. Project Playtime si Teacher Mariel. So pwede nyo po silang i-google, i-search, and me po, Miss Joy SP, I provide free content po sa YouTube channel ko na Miss Joy SP. So nag-i-invite po ako ng mga guests, OTs, SPED, yung mga ibang professionals pa na makakatulong at makapagbigay ng information dun sa mga nangangailangan po. Oo nga, kasi I remember, di ba may ginest ka dito isang speech pathologist Yes po, na, si Teacher Chris. na sinasabi niya nga, nakukunti nga kayo. Ngayon, so sabi mo, ka-mention mo lang na may mga bagong graduates, no? Yes po. Na 300 sila. Plus po yun. Plus na license na sila, pwede na silang Mag-provide ng services. Okay. So, bakit ito'y sobrang blessing at magandang development na dumadami yung nagtuturo, marunong na nitong mga speech pathology? Kasi nga po, sa mga advances po sa mga studies, mas marami na po tayong nadadiagnose. Yun po yung isa rin natin na gustong bigyan ng linaw, no? Bakit biglang dami ngayon? Ibig sabihin po nun actually, mas gumaganda po yung kakayahan po natin na ma-diagnose, ma-detect. So marami po nung mga nakaraan, 90s, yung 2000 and below, marami po sa kanila, yung mga tinatawag natin na undiagnosed. So they were struggling, they have challenges, they have learning difficulties, but wala pong sapat na opportunity for them to be tested, to be evaluated, and to get the services that they need. So ngayon po, gumaganda po, mas gumagaling po yung mga lumalabas na evaluation tools, mga assessment tools, na magbibigay ng mas maraming opportunity na malaman po kung sino yung nagsistruggle, tapos mabigyan sila ng support at an early time, early intervention, and then mabigyan po sila nung kinakailangan po nila mga therapy services and yung sa school support din po para mas maging mataas po yung chances nung development and growth po nila. Oo, tama. Dahil nun nga, kaya hindi, pumipili yung marami, Yes, di ba? Ma'am Tapos hindi Aida. lahat ng learning center, walang available na speech pathologist. Yes Tama ba, po. Teacher Kat? Go ahead. And ano rin po sa mga schools natin, wala po talaga. Mhm. So wala pa tayong school-based speech language pathologist, Ma'am Aida. Okay. And ngayon, sabi mo nga, Teacher Joy, na marami yung nadadiagnose pero kukonti ito. So ngayon,
bakit ba mahalaga? Kasi nga, kanina, yung na-mention ko dyan sa mga na-share ko information, ano ba yung mga importante agad paano ba mauunawaan agad na meron ng speech delay yung isang bata? Kasi sa ngayon nga, maraming nadadiagnose. Ibig sabihin, nakikita agad ng mas maaga na may speech delay na. Totoo po. Tama po. So, sa development pa lang, yung pinaka-main difference po natin, since yung mga bata ngayon, tinatawag po silang digital natives. Ibig sabihin po, napapanganak sila sa isang panahon na sobrang bilis at advance ng exposure to screen time, gadgets, di ba? So, yung mga nanay nila, nasa sinapupunan pa lang sila. Di ba? Surrounded na with TV, with screens and all that. So, paglabas pa lang nila, para po silang may super fast inclination na maging mabilis matuto sa pag-screen, sa pag-swipe, sa trial and error, how to manage yung mga phones. Kahit na hindi mo tinuturuan, sobrang bilis nila yung inclination nila na matuto doon. And because of that, nababago po yung brain development nila. So yung pong significant time from birth up to 3 years old, kapag napasukan na po kasi ito ng screen time, napakalaki po ng chance nito na maiba yung development and growth ng brain po nila. Kasama na po doon yung communication and other developmental skills nila. So, ini-encourage po natin yung mga parents na maging watchful po sila. Wag po, mataas yung temptation na ibigay mo panoorin mo ng short na mga videos or na mga cartoons at a young age, minsan less than 1 year old, nakakapanood na sila ng screen time. Tapos, nababago po yung development ng brain nila. Mas tumataas yung chances sa delayed po ng communication and receptive language skills development nila. At yan ay based sa study. Yes po. Scientific Oo, study oo, yan. Ma'am Aida. Yes po. Oo, ibig sabihin parang napakaagang napasukan ng foreign yung kanilang mind. Kaya Yes na, po. so oo. Processing ang tawag Oh, po processing. sa aming mga teachers, Oo. educators. I So mean. parang maiiba na ngayon, parang magka-cramming na yung old system, 'di ba? Parang maghahabol na, parang ganito. And syempre parang pag nakatikim na nung bagong needs na iyon, parang digital needs. pupunta na siya doon, yun na yung makaka-attract tuloy-tuloy hanggang sa tuloy-tuloy ng iba yung pagka-develop ng mind ng bata. Am I Correct right? po, totoo po. So, Okay. napaka-importante po na dun sa, mula pa lang sa infancy po, yung connection nila dun sa caretakers nila, sa caregivers nila, ay hindi po napapalitan ng screen time. Hindi yung para tumahimik, para kumalma, nasa crib Tama. siya, panooran mo ng TV, o kaya harapan mo ng smartphone, tas manood mo na siya habang kumikilos ka. Yun po yung mga dangers kasi naiiba po yung wiring ng brain nila pag ganun yung nagiging exposure at a very young age. Yes, exactly. Naiiba ang wiring. Yes po. So anong age dapat mapasukan kung iyan man, kung sa gadget o parang ganun ba ka-stricto na talagang hindi dapat o Totoo. paano? Yes, Ma'am Aida. Yung AAP or American Association po ng mga pediatrician, strictly 0 to 2 years old, wala at all Yes, dapat. Ma'am Aida. Wala po talaga TV, smartphone, unless you're doing it for video call. For family members, tinatawagan mo sila by phone or nagbe-video calls kayo, hindi yun kasama. Or kung halimbawa gumagamit ka po ng AAC or Augmentative and Alternative Communication System to communicate, hindi rin yun counted as screen time. Ang screen time yung pinapapanood mo siya ng mga games or Sa YouTube. YouTube, yung mga ganyan mga panood. So 0 to 2 dapat wala po talagang screen time. Parang yung ginawa mong yaya yung gadget. Ganun ba? Yes. Yun ba yung simpleng salita? Yes po. Yes po. Dapat kasi 'di ba Oh. Ma'am Aida, nung mga infant days ng mga anak natin, let's say konti lang yung mga gadgets. Meron naman tayong mga toys talaga na nilalagay dun sa mga crib. Actually, yun lang pwede na eh. Mhm. It's part of sensory yung inaabot. tinitingnan lang. Yung inaabot, Yes, yes, opo. yes. Palakpak, minsan tatawagin yung name, maglalaro. Yun po Mhm. dapat. Kasi yung system, meron tayong nagiging routine na bibigyan po natin ng time na makipag-socialize tayo and then yung communication na rin sa mga bata. Mhm. Okay. Naku, ayun. Gustong-gusto ko marinig pa yung mga information. So, ano pa yung mga pwede mong i-share, Miss Joy? Okay. Gusto ko rin pong bigyan ng paglilinaw no, na halimbawa sa mga toys po sa mga bata,
To be honest po, ang dami natin makikita sa mga department stores, sa mga market na umiilaw, maiingay, mga automatic, battery operated, 'di ba? Ang dami po niyan. Pero to be honest with you, ang best pa rin na exposure sa kanila is yung manual. Is yung hindi kailangan ng battery operated. Yung mga shooting rings, mga any toys, mga blocks and pegs, yun pa rin po yung best na i-provide natin sa kanila for exploration, para po makapag-discover sila, doon po magsisimula. Kesa po yung agad yung may mga lights and sounds, not to, ano naman, kumbaga hindi tayo sa may personal na galit sa mga ganon, pero sinasabi lang even sa studies po, na best pa rin yung mga manually manipulated po ng mga hands. Kasi doon po na motivate yung kids na mag-discover. At hindi nagre-rely lang palagi sa, yun nga, battery operated or mga sounds. Yeah, alam ko yun, yung ipapasok yung mga shapes. Yes. Oo, mas Oo. dapat mga ganon. Yes. Okay, ano pa? Ano And pa yung mga dapat? laro Oh. sa labas, Ma'am Aida. Oo, Napaka- piko, ganyan. Mga mga piko, importante. taguan. Sa age po ng 1.5 kasi doon na nagkakaroon ng nakikita yung speech delays. Why? Kasi nga, yun, tama si Teacher Joy, exposure po tayo sa mga gadgets. So, ayaw na rin nila makipag-communicate kahit yung simpleng pagtuturo ng bag. Ang gusto nila, or tatakbo dun sa bag kukunin. Mhm. So, wala po siya ang intention para bigyan ng information yung mga listener nila na gusto niya palang kunin yung bag. Mga Mhm. ganon. So, Mm-mm. for me, play pa rin po ang mga outside sa bahay. Like kunyari, dali nila sa park, dali nila sa mga mall, pero yung mga may parking Interaction. ground, Oo, Yes. oo, oo, Or oo, oo, mga oo. ganun po. Yes po. And gusto rin po natin i-encourage po sa lahat pa rin po na we're moving into the society na nagkakaroon po ng understanding about neurodiversity or yung pag-accept po doon sa mga differences ng brain natin. And inaalis natin yung stigma po. Kasi before, yun nga, halimbawa pag sabi mong autistic yan, yung mga ganun na po na term, no? Autistic yan, or kung halimbawa parang yung mga mongoloid, yun, we move away from those terms. Even po yung term na normal, we move away from that and use the term neurotypical. Para sabihin po na yung neurotypical, ito po yung grupo ng mga bata, ng mga tao na nagde-develop in a typical pattern po. At yung mga iba naman, sabihin mo pong na-diagnose ng ADHD, sabihin mo na-diagnose ng autism, they are part of the neurodiverse population. Ibig sabihin, meron lang silang difference in their brain processing and the way they receive information and the way they react to it po. Pero they are not less. Hindi po sila problem. We just have to find ano po yung mga strengths nila na pwede nating i-boost and ano po yung mga areas ng mga challenges nila na dapat nating i-support. Wow, oo. Oo, yun yung talagang alam natin na ganun sila tinatawag Oo. Puro negative, oo. Buti nga ngayon kahit papaano na-introduce dito ni Teacher Kat, yun nga, at ng mga moms, yung awesome kid. Yes. So, nagiging Yes. awesome parent, awesome mom. Okay, what else? Ano pa ang importante na kailangan, na tandaan din ng mga, yung early intervention, yung sa speech, kanina na-mention ko na parang, kung at least 3 years old na siya at wala pang sinasabi na double word, o paano ba yun? Yes po. Expected po at least by 1.5 po, nagsa-start 1 to 1.5, nagsa-start na po yung mga development ng words nila. May napapansin na tayo. Hindi na lang po yung tinatawag na babbling or pag-uulit ng mga syllables, bababa, mama, or mga jargons o yung tinatawag na parang nagcha-Chinese or hindi nyo po maintindihan ng salita pero may naririnig kayo. So, after that, mag-move na po sa mga words po yan, sa mga imitation po. Kapag po at 1.5 to 2 years old, halos wala pa po kayong napapansin. Pwede na po yun ng mga signs na mag-start kayong mag-observe pa ng mga ibang areas na probably baka challenge po sila. And gusto ko rin pong i-empower yung bawat parents na kung meron po kayong gut instinct, meron po kayong kutob, may hinala po kayo, wag nyo po siyang baliwalain. I-take po natin yun, lalo na po sa mga parents, sa mga mothers po, kasi tayo po talaga yung nagluwal sa kanila, tayo yung katabi nila most of the time. So, alam natin yung mga bawat kibot at kilos po nila. So, kung may napapansin na tayong kakaiba, mag-seek po tayo ng information, mag-join po tayo ng mga Facebook communities that are helpful to provide information kung ano yung mga next steps na pwede po natin gawin. Teacher Kat, baka may add ka pa? Yes po. Actually po, yung pag-guest dito ni Teacher Joy, ma'am, pino-point out natin kung ano yung pwedeng i-share pa natin sa parent, like yung awareness nga
marami kasing yung mga parent pa rin pong in denial na alam na nila at age 1 and a half wala pa rin masabi. Like yung mama, papa nga. So, dito ang expertise kasi ni Ma'am Joy, pwede kasi siyang online. Online treatment, Ma'am Aida. Like for example, gustong-gustong malaman ng mga parent kung ano yung dapat gawin. So, si Miss Joy nagpo-provide po ng services niya para mas maunawaan pa ng parent yung needs ng mga anak nila. Totoo po. Okay. Yes, Oo. online po, Yes therapy. po. Online So, therapy. so may Okay. mga Si Miss clients Joy. po ako from Mindanao, from Okay. Cebu po. Yun din po yung nakakatuwa kasi kumbaga hindi na tayo ganun ka specifically limited kung may access po ng wifi or internet. Possible na po na makapag-communicate, makita po yung bata, makuha yung information at background history, tapos matulungan po natin sila. And yun nga po, dun po sa YouTube, kakastart ko lang po nung page ko kasi last January 2024. Pero tong year na to, nag-spend po ako ng time to make webinars po na available sa parents, friendly po, mas madaling maintindihan para po dun sa mga information na makakatulong po sa inyo. Pwede pong i-check nyo lang po yung YouTube channel ko nga po, Miss Joy SP, nandun po yung mga episodes na pwede nyo pong mabalikan ng libre at your own time po. Ayun. Importante rin, oo. Ma'am Aida, Okay. yung tinatawag nating screening ng mga speech pathologists. So, pwede po tayo, dun sa mga sinabi ni Miss Joy, na makipag-communicate through FB messages, ma'am. Kasi hindi rin po kasi ako makapagsalita in behalf of mga speech pathologists. That's why thankful ako kay Miss Joy, Mm. kay Teacher Chris, kay Teach Pau. Yan yung mga kasama natin sa community. To collaborate na rin kasi learning talaga yung side ko. Educator ako, Ma'am Aida. That's why pagdating sa mga professionals like doon sa speech pathologist, like yung occupational therapist, talagang humihingi po ako ng advice, and then binibigay ko po yung mga page nila. Okay. And sino babatiin mo? Ay, Ma'am Cecil Guardiano, happy birthday. So, best friend. Ayan, okay, sige. So, okay. Sige, 1 minute. Anong gusto mong iparating ulit? Dagdag na Sige po. panawagan? Miss Yes Joy? po. Gusto ko din pong sabihin na sa mga parents po na nagsisik ng information, no? Kasi recently, marami rin pong, mag-ingat po tayo kasi marami rin pong mga nagtatry po na mag-abuse. So, halimbawa po, mga clinics po that will say na ito yung ino-offer nila, 3-in-1 services, dito mas madali. Gusto ko pong bigyan ng opportunity yung mga parents. Tinatawag ko po to na informed decision po. Kapag alam mo na yung clinic na pinapasukan mo ay lisensyado o hindi lisensyado, tapos ikaw, after nilang sabihin yung katotohanan na yun, okay sa'yo, gusto mong itry, informed decision po yung ginawa ninyo. Kesa po dun sa hindi nyo alam na all along nagbabayad ka ng kung magkano man yan, tapos akala mo legit yung services, yung nagpa-practice ay isang license, tapos hindi naman pala. Yun po yung nakakadurog ng puso. So, ini-encourage ko po yung parents, kung totoo po na legit yan, ibibigay po nila sa inyo yung full name nila or di kaya po yung license number. Tapos kayo mismo po, pwede nyo pong i-google yan, PRC Online Verification. Itatype nyo po doon yung profession nila, kung OT yan, occupational therapist or speech language pathologist. Tapos itatype nyo po yung name or license, lalabas po doon. Ngayon, pag no results found, ayun na. Hindi po, Delikado na yung mga hindi po legit yan. Ayun. Kaya mahalagang maunawaan natin ang buong plano ng Diyos mula simula hanggang katapusan at makita kung nasaan na tayo ngayon sa kanyang dakilang layunin. Kapag malinaw sa atin ang daloy ng kanyang plano, nagkakaroon tayo ng lakas, pag-asa at katiyakan na anuman ang mangyari, may mabuting inihanda ang Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Ang pag-unawa sa kanyang plano ang nagbibigay sa atin ng tapang na magpatuloy at ng pag-asang hindi kumukupas.